Nanis Hero in Toronto. Kung narinig niyo ang balitang yan, hello everyone! Once again, welcome back to my channel, Jan Bimi. So ngayon is another Sunday, another yaw-yaw. So ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin, Nanis Hero in Toronto. Kung narinig niyo ang balitang yan. Pag-uusapan natin ang life as a nanny dito sa Canada. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. So ayun mga kapatid, siguro narinig na ninyo ang malaking balita dito sa Toronto na isang Pinay Nanis Hero in Toronto. Kasi tinatawag nilang Nanis Hero kasi sinisave talaga niya ang dalawang bata, ang life ng dalawang bata. Narinig din siguro ninyo dyan sa Pilipinas. Isang malaking balita din dyan sa Pilipinas na isang Pinay Nanis Hero in Toronto na sinisave ang bata kahit siya yung alanganin ang sitwasyon. Yun ba? Nakaka-proud, diba? Shout out sa iyo, Sis Jillian Mendoza. Yun ang pangalan niya. Sana maging okay ka soon. So far so good naman. Okay naman siya ngayon. So, ayun. In God's will. And pray lang lagi. God is good all the time talaga. So, ayun. Yung, sitwasyon na yun is naglalakad sila. Tapos, ayun, biglang may sasakyan na napalapit sa kanila. Very smart talaga itong si Jillian Mendoza na pinupush talaga niya papalayo yung kasi dala niyang isang stroller, dalawang bata doon. So pinupush talaga niya para hindi mabundol ang mga bata. So ayun, kahit siya na talaga siya. Siya yung alanganin ang sitwasyon. Pero okay naman at least, 'di ba? Very smart talaga. Yun iisipin mo, yung itinaya mo ang buhay mo para lang sa dalawang bata. Yun mga kapatid. Ang hirap talaga na maging isang nanny. Yun yung responsibilidad mo, yung kakayahan mo, yung lahat gagawin mo para lang ma-save ang life nila. So yun mga kapatid, bilang isang nanny, ang hirap. Siguro iisipin ng iba na, ay, anong trabaho mo dyan? Maraming nagtatanong, anong trabaho mo dyan? Ito, nani lang. Ito, nagbabantay bata lang. Sasabihin, nagbabantay bata ka lang. Pero hindi nila alam kung gaano, di ba? Gaano kalaking responsibilidad natin na magbantay bata dito sa ibang bansa, di ba? Siyempre naman, dubli ingat ka. Hindi naman sa gano'n na inalagaan mo sila, pinoprotektahan mo sila dahil trabaho mo. Siyempre, inaalagaan mo, protektahan mo dahil mahal mo. Mahal namin ang mga bata na inalagaan namin. Yun talaga ang totoo. Yun, iniisip namin na yung mga batang yun is para na ding anak, di ba? Yun. Hindi lang nag-aalaga na walang pakialam. Siyempre, concerned ka sa mga bata. Siyempre, bata yan napamahal mo na, parang iniisip mo na pamilya mo, anak mo. Yun, ang hirap talaga. Ang hirap maging nanny lalo na pag nasa labas. Nako, lagi akong lumalabas kasama ang bata. Pero ayun, akala nila, simple lang, labas-labas, lakad-lakad. Pero ang hirap kaya mga kapatid, lalabas ka, dala-dala ang mga bata, lalo na ang kulit. 'Di ba? Yung di mo alam kung yun talaga. Mag-aalaga ng bata dito sa ibang bansa, napakahirap. Yun talaga, doble ingat ka talaga. Yung very smart ka na yung mata mo, tingin ka lagi. Hindi mawala sa paningin mo kasi isang minuto or ilang seconds lang yan. Wala na. Nasaan na yung alaga? Yun talaga, wala talagang tatanga-tanga na mag-aalaga ng bata dito sa ibang bansa. Nako, doble ingat. Ay nako, then ang kukulit pa, minsan matigas ang ulo. Lahat gagawin talaga mga kapatid. Kung mag-aalaga ka ng bata, ay nako, tinuring mo talagang parang anak mo. Pero syempre, kontrolado ang mga ugali natin. I mean, kontrolado yung natin. Pasensya talaga. Yun.
100% talaga ibigay natin ang pasensya 100%. Kasi kung mawalan tayo ng pasensya, ay naku, baka makurot na natin o kung ano, 'di ba? Isipin niyo 'yun. Nakakainis minsan, nakakaano kasi ang tigas ng ulo. Minsan hindi makinig, ang hirap talaga. Hirap pero ayun, syempre kahit inis ka, kahit minsan nafi-feel mo ng parang magalit ka pero ayun, pinipigilan mo talaga. Yun, smile ka lang kahit wala sa isip mo at sa puso mo. Alam niyo mga kapatid, yung puso namin is parang sumasabog na, parang pero ayun, pasensya lang lagi at na-smile lang kahit alam niyo, kahit ang sarap ng sumigaw, ang sarap ng alam nyo yun, as a nanny, pasensya lang talaga. Yung pagsalitaan mo ng you talk slowly lang talaga sa bata. So, ayun. Kahit ang kukulit na, pero tiisin na lang talaga mga kapatid. Kasi pag hindi mo kaya, hindi mo matiis, ayun. Hindi mo maabot kung ano man ang mga plano. Yun talaga. So, pag-aalaga ng mga bata is not easy talaga mga kapatid. Yun. Kahit may mga anak na, pero ang hirap talaga mag-alaga ng ibang bata. Kahit pagod na, hindi ka maaaring magsabi na pagod na ako. Kailangan talaga magtiis. Ako dito, masaya na ako na ay nako, malapit ng, ang kasiyahan ko is gabi. Kasi pag araw, whole day, ay nako, stress talaga. Pero syempre, kailangan magtiis, smile na lang kahit, ayun, ilang taon pa talaga mga kapatid magtiis. Siyempre dito sa Canada, hindi naman basta-basta na mag-transfer ka or lilipat ka ng ibang trabaho. Ayun, kung lilipat man, nani pa rin, bantay bata pa rin. Hindi naman pwedeng lilipat ng kung anong klaseng trabaho kung hindi ka makapag-upgrade dito sa Canada. Kasi kung anong natapos sa Pilipinas, magagamit mo dito sa Canada, hindi naman 'yun basta-basta na makapagtrabaho kang opisina or kung saan-saan ng trabaho na hindi magbantay ng bata. So ayun, tiis na lang muna na magbantay muna ng bata. May tiis na matapos ang kontrata or maabot talaga namin ang hinahangad namin. Siyempre, siguro pagdating ng panahon, kung ma-permanent na, ayun, makahanap na kami ng ibang klaseng trabaho na hindi magbantay ng bata. Pero siyempre, ayun, masaya naman din mag-alaga ng bata. Masaya naman. Okay naman, lalo na napamahal mo na ang mga bata, so okay naman, maging masaya naman din. Kahit makulit, kahit minsan matigas ang ulo, pero ayun, tiis-tiis na lang muna. Siyempre, yun ang trabaho mo, at siyempre napamahal mo na sila, so ayun. Smile na lang, kahit stress, kahit pagod, buong araw, yun, smile pa rin. Yun talaga ang mga kapatid. Hindi na lang iisipin kung ano mang mga problema sa buhay, kung anong stress sa buhay. Smile na lang at saka mag-pray na lang lagi. Ayun. Hindi naman siguro forever na magtiis tayo. Basta may pasensya tayo. So yun mga kapatid, maraming salamat na naman sa pag-ubos ng oras para matapos ang videong ito. Salamat talaga sa lagi ninyong pagbisita dito sa channel ko. Kahit salamat, marami ding salamat. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Yung mga nagbisita dito sa channel ko na walang channel. Yung hindi nagwa-YT, I mean. Yung bumisita lang talaga sila para manood ng mga videos ko. Maraming salamat sa inyo. Love ko kayong lahat. Alam ninyo kung sino kayo. Kahit wala kayong channel, pero lagi kayong bumisita dito sa channel ko. Kahit hindi kayo nagwa-YT, pero andyan pa rin kayo laging bumisita. Love ninyo ako ha. Salamat sa pagmahal. Salamat talaga sa pagmahal. Siyempre, mahal ko kayong lahat. Mahal ko kayo. Hindi ko na kayo isa-isahin pag shout out. Basta alam ninyo na kung sino-sino ang mga hindi nagwa-YT na bumisita dito lagi sa channel ko. Siyempre naman, number 1 talaga na love ko din kayong lahat, na lahat ng mga kaibigan dito sa YT World. Salamat sa inyo. Salamat. So ayun, huwag ninyong kalimutan lang na mag-comment dyan sa labas. Huwag dito sa loob. Huwag dito sa loob Dyan lang sa labas pag-comment lang.
Comment lang kayo dyan. Kasi syempre, pag may time naman, bibisitahin ko kayo. Lahat ng nag-comment. Ayun. Salamat talaga. Sana maging okay na ang lahat, mga kapatid. So, ayun, hindi lang natin kalimutan na mag-pray lagi. Yun, God is good talaga all the time. So, ayun. So, bye-bye na. Bye-bye sa inyong lahat. God bless you all.